So, good morning boys and girls. So, ngayon ay nandito nga tayo sa may PGH. So, pinatest natin yung dugo ni manager kasi nga nung nakaraang araw, April 14 ng alas 11 ng gabi is sumakit yung ulo niya. Pagkatapos ng basketball game namin yan against sa Violet. So, makikita niyo naman sa mga nakaraang video ko. So, pag-uwi namin, although hindi ko na talaga na-video, pero dati ugali ko talaga pag umalis ng coach, nag-video kami. So, para nakikita lang namin. So, dumaing siya nang hihina daw yung kanyang paa. So, kala ko naman nangalay lang kasi madalas ganun yan, nangangalay lang. Tapos, madaling salita, nakauwi kami ng bahay, nagpahilit siya sa akin kasi nga gusto nga niya, namimintig daw yung paa niya, parang nangingilo. So, hinilot ko naman ang hinilot. Hanggang sa habang hinihilot ko na lang siya is yung sumakit yung kanyang ulo. So, habang hinihilot ko siya, sumakit yung kanyang ulo. So, nakita ko na yung pagkasakit ng ulo niya is hindi basta-basta. Kasi iba yung itsura ng mata niya eh. So, talaga nahihirapan siya. At ayun, sa ginawa ko is nilagyan ko siya ng salompa sa gilid ng kanyang sentido. So, tinanong ko siya kung okay ba siya. Sabi niya, masakit pa rin. Sabi ko, sige, higa ka muna. Bibili lang ako ng gamot para makainom ka. So, ganoon naman ang ginawa ko. Bumili ko ng gamot. Tapos pinainom ko siya. Pero bago ko siya painumin, pagbalik ko doon sa bahay, nakita ko nga siya. Talagang hirap na hirap siya. Halos nasasabunutan niya na yung sarili niya. Sobrang sakit ang ulo niya. Tapos talagang sumisigaw siya. So, sa madaling salita, napainom natin ng gamot. Pinainom natin ng tubig. So, medyo kumalma siya. Nung kumalma na siya, at medyo okay na kanyang pakiramdam, nakatulog kasi siya. Hinayaan ko siya magpahinga, tapos inobserbahan ko siya, hindi muna ako natulog nun. So, pagdating ng mga ilang oras, siguro mga 30 minutes, 45 minutes, nakatulog siya. Nagising siya noon, kasi iihi siya. Nung pag-ihi niya, tumayo siya, hindi niya may hakbang yung kanang paa niya. Doon ako na-alarma, doon ako nataranta. So doon ko na tinawag yung kapatid niya hanggang sa pumunta kami doon sa isang ospital. So private hospital yun. So shoutout doon sa hospital na yun. Siguro kung mapapanood ako ng nurse, siguro maaalala niya na ako yung taong pumunta ron at nakiusap para matanggap muna yung bayad namin. Although kulang yun, pero sabi ko nga, magagawa ng paraan bago mag alas 8. Pero ayaw nilang tanggapin. So, yun na nangyari. So, medyo naapektuhan si manager kasi habang nangyayari yun, yung golden hour na tinatawag nila. So, namaga yung utak niya, tapos merong namuo na dugo. So, yun ang pinoproblema ngayon. At noong time na yun, nung dumating kami sa point na yun is, dinala pa namin siya sa isang clinic sa may bandang Naik, pero wala pa rin. So, dumiretso kami ng 13. Doon sa 13 hospital, nalapatan naman siya ng unang lunas, yung nga lang, sabi na nating mabagal. And then, overcrowded yung hospital na yun. Kawawa yung mga nurse doon, pati yung mga doktor. So, hindi na ako magbabanggit ko anong klaseng hospital yun, pero shout out na lang sa hospital na yun. So, sana makita ng gobyerno yung kahirapan ng mga doktor at nurses doon kasi kulang sila sa gamit. So, disclaimer hindi ko tinutulog sa yung gobyerno natin, pero
Ang gusto ko lang makita nila yung, kasi ang dami eh, yung obligasyon ng doktor na dapat madoktongan niya yung buhay ng pasyente, hindi nila magawa kasi kulang sila sa mga bagay na kailangan nilang magamit para sa kanilang pagkatrabaho kasi professional na yan. So, mabalik tayo kay manager. After nung araw na yan, isang araw lang, nagpa siya kami na ilipat siya dito sa may hospital ng Maynila. So, pagdating dito sa hospital ng Maynila, buti naman kahit paano is nalapatan siya ng paunang lunas ulit. At the same time yun, yung mga laboratories niya, tsaka talagang may nagro-rubing na, na nurse, may doktor, sa kumpleto. So, ayan. So, pabalik tayo ng hospital ng Maynila. So, paano? Sa mga kapanood na to, alam ko sa mga susunod na araw makapanood ito. So, pagdasal nyo lang si manager kasi mahirap eh. Mahirap yung mawalan ka ng kasama sa araw-araw na gagawin mo sa buhay mo. So, hindi ako sanay na hindi ko siya kasama at hindi ako sanay na hindi ko siya angkas. So, may ano kasi na gusto ko kahit saan ako pumunta, lagi ko siyang kasama. Masarap kasama si manager. Hindi nakaka-boring. Naboboring pa nga sa akin yun. So, good luck. Good luck sa Team Mighty Mike. Yun nga pala ang dahilan kung bakit ako nagpakalbo ngayon. Kasi nga si manager na mild stroke. So, nga rin na makasurvive siya para marami pang vlog ang magawa. At the same time, nakagala pa kami. Nakabata pa kami. We're just 42 siya, 43 pa lang ako. So, yun na lang. Update ko ulit.